ito ay binigyan niyo muli ako ng pagkakataon upang mag-share ng salita ng Diyos. Bagamat ito ay huling Sunday ko na po dito, ay ito po yung aking mensahe na iiwanan sa bawat isa po sa atin. At nawa ito ay matanim sa ating puso at magbigay kalakasan para sa atin, para sa mga darating pong mga pagsubok. Amen. At sa next Friday po, meron pa rin po tayong Bible study sa bahay. Huling Friday ko po yan sapagkat sa araw po ng linggo ako'y muling babalik sa ibang bansa. Kung saan nandun din ay patuloy po akong ginagamit. Ating pong tunghayan ng aklat po ng 2 Timothy. Kung saan ang mensahe pong ito ay hindi lamang po para sa mga manggagawa kay Kristo, kundi pati po sa atin na dumadalo sa gawain po ng Diyos. Ano nga po ba ang kahalagahan ng mensaheng ito ay atin pong matutunghayan at ating maunawaan na tayong lahat ay may kanya-kanya pong tungkulin na dapat gampanan bilang mananampalataya kay Kristo. Amen po. Amen. So, tunghayan po natin ng 2 Timothy 4. Sa 4 hanggang 5 po. 2 Timothy 4, 1 up to 4. Ito po yung mga tagubilin sa mga huling panahon. Ang sabi po niya dito, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon, hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Hallelujah. Ito po yung aking mensahe. Mga manggagawa kay Kristo at mga miyembro po ng gawain. Ito po ang kanyang mensahe. Tayo po ay may kanya-kanya po tayong tungkulin. Bagaman tayo po, hindi lamang po tayo depende sa manggagawa upang makarinig po ng mga salita ng Diyos. Kundi kahit po tayo mga miyembro, meron po tayong karapatan. Binigyan niya tayo ng karapatan na ipahayag ang salita ng Diyos. Sa pamagitan po ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay, ito po ay magsisilbing living testimony. Yan po yun. Buhay na patotoo. Yun. Kung ano po yung mga nangyayari sa buhay natin, yun po ay magiging buhay na patotoo niya. Kung tayo man po ay mga dumanas ng mga pagsubok, at yung mga pagsubok po na yun ay ating nalagpasan, isa pong testimony yun ng tagumpay. Sapagkat tayo po ay nananalig at tumangan sa salita ng Diyos. Amen po. Amen. So, ang sabi po niya dito, paano ba maging karapat-dapat na manggagawa kay Kristo? O paano nga ba tayo maging karapat-dapat tawaging anak ng Diyos? Ang sinasabi po dito, meron po akong natunghayan sa 2 Timothy 2, kung saan sinasabi niya dito, 2:15. 2 Timothy 2:15, kung saan sinasabi niya rito, pagsikapan mo ang maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Yun po yung isa. Tayo daw po ay maglingkod ng tapat, maging karapat-dapat. Ibig sabihin, ang ating puso kailangan po maging malinis lagi. Kung ano man po yung ating nagawang mga pagkakamali, isa pong paraan upang malinis ang ating puso ay yung pagpapakumbaba po at tayo ay humingi ng kapatawaran kung ano man yung mga gagawa natin. Yun po yung isa pong paraan kung paano tayo maging karapat-dapat na matawag ng manggagawa kay Kristo o matawag na anak ng Diyos. Sa 16 po, sinasabi rin niya rito, iwasan mo ang mga walang kabuluhan at malalaswang usapin sapagkat
Sapagkat ang mga gumagawa niyon ay lalong nalalayo sa Diyos. So, ibig sabihin po pala noon, kung tayo man po ay mahilig na sa umaga pa lang paggising po natin, ang mangunguna po sa bibig natin ay hanapin natin ang kapwa natin at makikipagkwentuhan ng mga walang kabuluhang bagay. Hindi po nararapat at kalugod-lugod yun sa Diyos. Kundi sa pagmulat po natin sa umaga pa lang, ang una nating sasambitin ay yung pagpasalamat tayo sa Diyos, sapagkat yun po ang kanyang kinalulugdan. Sapagkat yung mga gawain po natin, na mga ngapit-bahay po tayo, okay lang po sana kung tayo mga kapitbahay at ang ating pag-uusapan ay ang kabutihan ng Diyos sa atin. Okay lang po yun. Pero kung tayo ay mga kapitbahay at ang pag-uusapan lamang po natin ay buhay ng may buhay, mas mabuti po, maupo na lang tayo sa ating pamamahay, gawin na lang natin yung mga gawaing bahay, malulugod pa ang pamilya natin. Hindi po ba? Pero isipin po natin kung tayo yung mga kapitbahay at makikipagkwentuhan ng mga walang kabuluhang mga kwento, pag uwi po natin, gutom po tayo, wala tayong kakainin. Kasi inuna natin yung pangangapitbahay. Mandun na tanghali na, pagsasabayin na daw yung almusal at tanghalian. So tayo rin po yung parang dihado doon. Hindi lang po tayo yung dihado na tayo, nalulungkot pa ang Diyos dahil doon sa ginawa po natin. Tungayan din po natin yung 2 Timothy 4:5. Kung saan sinasabi niya rito, bilang mga manggagawa kay Kristo at mga tinatawag na anak niyang Diyos, ito ang kanyang sinasabi. Kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang mong tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tupdin mo ang iyong mga tungkulin bilang lingkod ng Diyos. Yun po ang kanyang sinasabi. Tayo po mga nananampalataya, lalo po sa mga manggagawa kay Kristo, hindi po nawawala sa atin yung tayo po ay binabatikos. Sapagkat sinasabi, santo, ano lang yan, nagbabanal-banalan lang yan, o kunwari, nangangaral lang yan. Napakahalaga po na bilang manggagawa kay Kristo, tayo po yung kakikitaan. Kung ano yung pinangangaral po natin, yun ang makita sa atin. Upang sa ganon, ang mga makikinig po sa atin ay maniniwalang tayo nga ay may Kristong buhay. At ang Diyos nga ang ating pinangangaral. Subalit, paano po kaya kung tayo ay manggagawa kay Kristo, sa araw ng linggo tayo nangangaral, subalit, kapag sa mga weekdays o sa mga ordinaryong araw, tayo ay nandoon, kahalubilo ng mga kulang sa pananampalataya, at inaya tayo halimbawa sa sugal o tungit dyan or inom dyan, at tayo pinagbigyan. Nasaan na po yung ating ipinangangaral? Tapos pag nandun na tayo, akala ko ba pastor yan? Akala ko ba manggagawa kay Kristo yan? Bakit nandiyan sa nakikihalo? Yun po ay magiging kasiraan po sa atin bilang manggagawa kay Kristo. Kaya matuto po tayong panindigan kung ano yung ating ipinangangaral. Kung sabi nga, manatili tayo sa katotohanan. Upang sa ganon, tayo ay hindi maging katitisuran ng mga kulang pa sa pananampalataya. Amen po ba? Amen. So yun po ang kanyang sinasabi. Tungkulin mo, ituro ang mabuting balita. At tuparin mo yung tungkulin mo bilang mananampalataya kay Kristo, bilang lingkod ng Diyos. Napakahirap po yung maging lingkod ng Diyos, hindi po biro yun, sapagkat napakarami pong kailangang isakripisyo. Kailangan laging nasa puso natin, una ang Diyos. Halimbawa katulad po ngayon, araw po ng linggo. Marami po tayong gawain sa bukid. Subalit dahil po ito ay araw na nilaan natin sa Diyos, kailangan po nating iwanan muna yung gawain natin sa bukid at tayo po ay dumalo sa gawain ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya na hanapin muna natin ang Diyos. At nang sa ganun ay yung mga bagay na kailangan natin ay siya na ang bahalang mamigay nito. Sa Matthew 6:33 po yun. Kung kaya tayo ay panatilihin natin sa ating puso yung priority po natin ay ang Diyos. Sapagkat wala po tayong magagawa kung ang Diyos malayo sa atin. Amen po ba yun? Amen. Yun.
So, ang sabi rin po niya dito sa 2:15, 2 Timothy 2:22. Ano rin po ba yung mga dapat nating iwasan bilang mga lingkod ng Diyos at mga anak ng Diyos? Ang sabi po niya rito, iwasan mo ang mga masasamang hilig ng kabataan at sundin mo ang kabanalan. Maging tapat at mapagmahal. Mamuhay kang payapa kasama ng mga taong may malilinis na puso at tumatawag sa Panginoon. Ito na po yun. Sinasabi po niya na iwasan ng mga masasamang hilig. Ang ibig pong sabihin nito, yung ating mga hilig sa buhay, yung mga makamundo po. Sapagkat hindi po naaalis sa atin bilang mga tao, nandun po tayo, nabubuhay po tayo sa laman, nandun yung mga hilig natin, mahilig tayong manood ng sine, mamasyal, o kung ano-ano pa yung mga hilig ng laman. At yung mga hilig na yon ng laman, ang siyang naglalayo sa atin sa Diyos, sapagkat ayaw ng Diyos. Ang gusto ng Diyos yung tayo ay malinis upang maging kalugod-lugod sa Kanya. Ang mga hilig po natin na makamundo, makahalayan, andiyan na po. Lahat po yun ay nagpaparumi po sa atin at naglalayo sa atin sa Diyos. Hinahadlangan nun ang relasyon natin sa Diyos, yung mga makamundong laman na yon. At ang sabi, maging mapagmahal din po tayo. Higit sa lahat, kung tayo man po yung meron po tayong kaalitan, paano nga ba natin siya mamahalin? So, bilang katulad po ng pagmamahal sa atin ng Diyos, tayo po ay Kanyang minahal. Sa kabila po ng ating mga malalaking kasalanan, sa kabila ng ating mga karumihan, nilinis niya tayo at doon ipinakita niya ang pagmamahal natin. Kung tayo rito, itinuturo natin ang pagmamahal. Kailangan sa puso po natin nagmumula yon, hindi po sa nguso. Kapag sinabi natin sa ating kapwa, mahal kita kapatid, ipakita mo yon, ipadama mo. Hindi sa pamamagitan lamang ng salita. Sapagkat, ang sabi po nila, tayo daw na manggagawa kay Kristo, kailangan sa atin magmumula o sa atin makikita yung tunay na pagmamahal. Hindi lamang po sa kapwa natin kapatiran, kung hindi maging sa mga wala pa sa pananampalataya dahil sila yung nangangailangan ng totoong pagmamahal. Dahil yon ang magiging daan po nila upang sila ay madala sa Panginoon. Paano nga ba natin sila madadala kung tayo mismo sinasabi natin na mahal natin sila, subalit hindi natin yun ipinapadama sa kanila. Hindi po sila maniniwala na ang pagmamahal natin ay totoo. Amen po. Amen. At tayo rin po daw ay mamuhay ng payapa kasama ng mga malilinis na taong malilinis ang puso. Ibig sabihin kung tayo man po ay payapa, ibig sabihin tayo ay namumuhay kasama ni Kristo, kasama ng mga taong may malilinis na puso. Payapa tayo namumuhay sapagkat wala tayong kagalit. Or kung may kagalit man tayo, hindi natin siya pinapatulan ng galit. Kundi kung galit siya, hayaan mo lang siya magalit, basta gantihan mo lang siya panay pagmamahal. At yung galit niya, siya mismo kusang mawawala yon. Dahil ang isipin nun, bakit kaya siya? Galit na ako sa kanya, bakit hindi niya magawang magalit sa akin? Kasi ang ginaganti natin ay pagmamahal. Napakabisa po yun na panglaban sa anger, sa galit. Yung pagmamahal. Kusang huhupa yung galit niya kung yun ay patuloy nating gantihan ng pagmamahal. Amen po. Ang sabi rin po sa 2 Timothy 2:23, sabi niya, iwasan mo ang walang kabuluhang pakikipagtalo sapagkat ito ay hahantong lamang sa away. Yun tayo po minsan ay mahilig makipagtalo. Napupunta sa away. Minsan kahit na hindi po ganun kalaki yung problema ng isang tao, pinapatulan po natin hanggang sa mauwi na po sa away. Kung kaya't napakahalaga po sa atin, bilang mga anak ng Diyos, napakahalaga po sa atin yung maging mapagpigil tayo sa emosyon. Ang galit natin, ating pigilin. Sapagkat yun po yung magpapahupa ng galit.
Kasi kapag nagalit ng isang tao, siyempre, unawain na lang natin siya sapagkat kung minsan, baka tayo man po ay manggagawa kay Kristo o mga anak na ng Diyos, hindi pa rin po natin maiiwasan yung makaramdam din tayong magalit o mainis din. Subalit kapag nakakaramdam po tayo na tayo ay nagagalit na, maupo lamang tayo, pikit natin ang ating mata, at sa ating Diyos tayo ay magsumbong. Doon natin sabihin kung ano yung kinagagalit natin. At ang Diyos, mabilis pong tutugon yan. Mabilis niyang pahuhupain yung iyong nararamdamang galit. Yun po ang katugunan ng Diyos sa atin. Sapagkat ayaw ng Diyos na tayo mismo ay magliliyab sa galit. Kasi ang Diyos ayaw, hindi po niya gusto yun na gawin ng mga anak niya. Ang gusto ng Diyos, tayong lahat po ay magmahalan. Tulad ng ginagawa yung pagmamahal sa atin, ganon ang gusto niyang gawin natin sa ating mga kapwa. Amen po. Sa 2 Timothy 2:24 po, kung saan sinasabi niya rin dito, hindi dapat makipag-away ang lingkod ng Diyos. Sa halip, dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay at matyagang guro. Yun po. Sa atin po, bilang malingkod ng Diyos o manggagawa kay Kristo, yung ating pong pangangaral, kadalasan po tayo ay hindi pinapansin. Bagamat tayo po ay naglalaan na ng oras para dumalo kung saan sila pwedeng puntahan, sa halimbawa sa kanilang mga bahay-bahay. Dumalo po tayo doon dahil tayo ay pinahayo ng Diyos. Utos ng Diyos yon, kung saan sinasabi nga niya dito sa 2 Timothy 4, kung saan sabi niya, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mabuhay at mga patay. Yun, inutusan niya tayo upang ipangaral ang kanyang salita. Kung kaya nga po tayo, bilang mga manggagawa kay Kristo, tayo ay tumugon. Tinugon natin yon sa pamamagitan ng paghayo natin. Inaabot natin yung mga kaluluwa kung saan nangangailangan sila ng tubig para sa kanilang mga uhaw na espiritu. Ipinapabot natin sa kanila yung mabuting balita kung saan ito yung balitang pinapabot sa atin, ang Biblia po. Ang nilalaman ng Biblia, yun ang nais ng Diyos na ating ihatid sa kanila. Sapagkat nais ng Diyos na sila ay makakilala siya at tanggapin nila bilang tagapagligtas nila. Katulad po ni Kuya Alex, ito po siya. Ilang araw na may Bible study sa bahay, dumadaan-daan po siya. Pero pag wala na po yung Bible study, nakakausap ko po siya at nasasabi ko rin na kailangan niya ang Diyos sa buhay niya sapagkat siya po ay may dinaramdam sa kanyang tiyan. At siya man po ngayon ay tumugon. Tinanggap ang Diyos bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Isa po yon na isang patotoo sapagkat sa kanyang pagtanggap, hindi po kami yung naparangalan, kundi ang Diyos. Amen. Dahil siya yung itinaas namin, siya yung ipinakilala namin sa Kanya. Kung kaya't narito po siya ngayon, dumalo sa ating gawain. Kaya isang mapagpalang gantimpala ang Kanyang tatamuhin sa mga darating na araw. At nung araw po ng Biyernes, siya rin po ay dumalo sa bahay namin kung saan nagdaos po kami ng Bible study. At doon po niya tinanggap ang Diyos bilang Kanyang Panginoon. At dinalangin na rin po namin ang kanyang karamdaman ay maibsan or tuluyan ng gumaling. At ayon po sa kanya, yung kanya pong nararamdaman ay maayos na, magaan na daw ang kanyang tiyan. Bagamat nandoon pa rin na nakakaramdam pa rin siya ng kirot, pero sa pananampalataya niya sa kanyang isip, magaling na raw siya. So nandoon po, ipinahiwatig niya na siya ay may pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Amen po. Yan po ay isang magandang testimony po na nangyari sa atin. Yung kanyang pagtanggap at sinabing wala na siyang nararamdaman sa kanyang tiyan. So, Kuya Alex, bagamat ako ay aalis, dalangin namin na ikaw ay magpatuloy sa gawain ng Diyos. Dumalo ka kung saan may Bible study at patuloy ka rin dumalo rito sa gawain ng Diyos upang ikaw ay tuluyan ng pagalingin ng Diyos sa iyong nararamdaman. Amen. Dalangin ko rin po na
ikaw ay pagpalain sa mga nilalagay. Tunghayan din po natin yung 2 Timothy 2:26. 2 Timothy 2:26. Timothy. Kung saan ang sabi po niya rito, Cool. 2 Timothy 2:25. Sabi po niya, mahinahon niyang itutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. Sila, mahinahon niyang itutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan, bibigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman ang katotohanan. Iyon din po ay isang tungkulin natin bilang manggagawa kay Kristo. Bagamat po sila ay madalas nararanasan natin yung sinasalungat tayo sa ating mga pangangaral. Subalit, patuloy lang tayo. Ipangaral yun. Huwag tayong masiraan ng loob dahil sa mga sumasalungat po sa atin. Kadalasan may pilosopo pag sumasagot. Ano, Pastor? Sinasagot tayo, pilosopo na dahil sa ating mga pinangangaral, hindi totoo yan. Meron pa kung minsan sinasabi, to see is to believe. Kapag walang nakikita, hindi sila maniniwala. Subalit ang Diyos po, alam ng Diyos ang lahat ng mga yan. Basta tayo lamang po ay patuloy na maging mahinahon, matyaga nating ipangaral ang salita ng Diyos at ang Diyos na ang bahala dun sa mga tao na matigas ang puso. Dahil ang sabi nga, walang matigas na puso kapag ang Diyos ang kumilos sa buhay nila. Amen po. Kung kaya't patuloy nating gampanan kung ano yung tungkulin na inatag sa atin ng Diyos. Ulitin po natin yung nasa 2 Timothy 4:2 kung saan sinasabi niya rito, ipangaral mo ang salita ng Diyos napapanahon man o hindi. Ibig sabihin, hindi lamang po sa araw ng linggo natin maririnig ang salita ng Diyos, kundi sa lahat po ng pagkakataon. Hindi lamang po sa panahon na dala natin ang Biblia, tayo po ay nangangaral, hindi po. Sapagkat kahit po tayo ay nasa bukid, kung may pagkakataon po tayo o may lumapit po sa atin o may nakikita tayong kapatiran na nanghihina, lapitan lamang po natin. Hindi po sa diretsong sa salita ng Diyos o sa Biblia natin, sa Biblia ang ihaharap natin sa Kanya, kundi unahin po natin yung ating sarili. Kung ano po yung naranasan natin, siyempre lahat naman po tayo dumanas ng mga pagsubok. Amen po ba? Marami tayong pinagdaan ng mga pagsubok, may mga problema tayong kinaharap. Subalit, ang mga problema po yun ay natugunan. Isipin po natin, natugunan ang mga problemang yun, hindi po dahil sa sarili nating kakayahan, kundi dahil yun ay nilutas ng Panginoon. Ang Diyos ang nagbigay ng katugunan sa mga problemang yun. So, kung yung anuman po yung mga nangyari na yun, yun ang gamitin nating patutuo sa kanila na, simple lang po, sabihin lang natin kapatid, simple lang yung problema mo. Kung mananalig ka sa Diyos at naniniwalang yan ay kanyang matutugunan, hindi imposibleng yan ay kanyang matugunan. Yan po ay isa ng salita na magpapalakas ng kanyang loob upang ang problema niyang yun ay kanya pong malagpasan. Amen po. So napahalaga po na ang mga nangyayari sa buhay natin, i-share po natin sa kanila at yun ang magiging kalakasan po nila. Amen po. At yun pa po, yung isang karagdagan niya po dito, dahil po likas po sa atin yung gawain na makamundo. Uulitin ko po uli, sapagkat marami pa rin po sa atin ang hindi nakakaunawa sa kanilang mga ginagawa ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Yung ating mga hilig o tinatawag na pita ng laman, tayo po ay huwag magpatali doon. Yung mga pita ng laman na sinasabi, katulad po ng mga kahalayan, yung mga nag-iisip ka lang ng laban sa iyong kapwa, isa na po yun at dahilan upang tayo ay malayo sa ating Panginoon.
yung ating mga pakikipagkapitbahay, at pag-usapan si Juan, si ganito, iwasan po natin yon sapagkat yun po ay hindi rin po kalugod-lugod sa Diyos. At yung pakikihalubilo po natin sa mga hindi po mananampalataya at alam natin na sila ay gumagawa ng hindi kaaya-aya sa Diyos, huwag po tayong makisalamuha sa kanila. Bagkos tayo po ay magbigay sa kanila ng inspirasyon upang ang kanilang mga ginagawa ay kanilang talikuran po. Yun po yung mga tungkulin natin bilang mga anak ng Diyos o bilang mga mananampalataya kay Kristo. Kung saan pinakikilala niya rito na tayo bilang manggagawa kay Kristo, nakikilala na natin yung masama at mabuti. Kung kaya kapag may nakikita tayo diyan na taliwas ang kanilang mga ginagawa, medyo katukin po natin. Huwag po tayong mahiya o matakot na sila ay katukin bilang pagdisiplina sa buhay nila sapagkat hindi po tayo yung mapaparangalan doon kapag tayo ay nagtagumpay, kundi ang ating Panginoong Diyos. Yun lamang po ang ating palagi ang gagawin. Sa bansang Hong Kong po, isa po itong testimony na kung saan pag-araw po ng linggo, pagkatapos po ng aming gawain doon ay kami po ay humahayo. Ang talagang tinatarget namin doon sa central kung saan nandun lahat ng makamundong gawain. Libo-libong mga kababayan nandoon. Daig pang palengke. Nakaupo sila doon, mayroon na silang latag doon. At kung ano-ano na yung ginagawa. Kahit doon sa siksikan na yon, may nagdidiskuhan na. May nagbibideo okay na dyan. Tutong it na. May madyong na rin doon. Kung saan doon yung tinatarget namin na pinapahayag ang Biblia. Iba-ibang paraan po yung ginagawa namin. Andyan yung nagbibigay kami ng survey form. Sinasurvey namin sila. At yung iba, yung huling ginawa po namin, ang church ay lumikom ng pondo upang sa ganon. Yung mga kaluluwa po na yon na hindi pumapansin sa tawag, ay amin silang madala. Kung kaya't ang church po namin ay naglikom ng pondo, at yan po ay binili namin ng mga regalo. Kung saan nandun yung, itong last nga po, nung graduation, ay namigay po kami ng mga raffle ticket. At yung mga raffle ticket po, nandun na mga pananalunan is DVD player, portable DVD player, mga laptop, at saka yung iPhone, tapos yung tricycle. So, doon po naging matagumpay po yung gawain namin na yon. Sapagkat namigay kami ng raffle ticket kasama na po nung aming survey form. Ang una po namin ginawa ay namigay kami ng survey form kasabay ng ticket. Yon yung aming ginamit sa kanila upang sila ay mahikayat. Pag tinanggap na nila yon, bago namin ibigay yung raffle ticket, sharean muna namin sila ng salita ng Diyos. At kapag sila ay na-sharean na, yung survey form naman, yun ang aming pinapan sa kanila bilang patunay na sila ay tumanggap kay Kristo. At doon naman namin binibigay yung pinaka-reward nila, yung raffle ticket nga po. At sa araw ng Sunday, kailangan nilang dumalo doon. So, naging matagumpay naman po yun. Kaya ko po sinishare sa inyo ito sapagkat ang inaasahan ko sa muling pagbabalik ko, doble na rito o triple na rito ang dami ng mga mananampalataya. Ang gamitin po natin, salita ng Diyos. Yon ang ating paanyaya sa kanila. Bagamat doon po kasi kaya namin ginamit yung raffle ticket sapagkat ano na sila, kumbaga, talagang mahigpit na yung tali nila sa makasanlibutang gawain. Nandoon na silang walang makapaglakas loob na makipag-ugnayan sa kanila sapagkat pag lumapit ka nga naman sa kanila, ano ba, huwag ka nga dyan, may ginagawa ako. Sige po. Kuya, ang kinukwento ko po ay doon po sa Hong Kong. Kapag nandun ka sa Hong Kong at dumalo ka sa gawain namin, ako mismo magbibigay sa'yo ng ticket. Yung po bang pastora, yung taga Hong Kong at saka taga Pilipinas,
Hindi ba parehong tao? Pareho pong tao yon. Kaya lang po, ang raffle ticket ay doon lamang po ginagawa at pinamimigay. Oo. At ang pondo po, doon lang din. Subalit kung loloobin po ng Diyos na ako ay pagpalain, bibigyan Pagkakataon. ng ano ba yan? Pera, sapat na pera o pondo. Puhunan. Dadalhin ko yun dito, tayo mismo, magkakaroon ng raffle draw. Panalangin natin yun, na sa akin pagbabalik, may sapat akong pondo. Amen. Baka madalo ko, pagbigyan ko. Pero isa lang na tao yon. Isang tricycle, isang tao lang mananalo. Hindi naman po pwede na yung isang buong tricycle pagkati-hatian. Isang gulong dito, isang gulong doon, hindi po tatakbo yun. Kaya yun po, yung isang magandang halimbawa noon. Akay po sa mga kaluluwa ay iyon. Subalit, ang ilan pong katanungan ng mga kalapit na church doon, ang sabi nila, bakit yung church na yan namimigay ng mga regalo, dahil ano lang nila yan, kumbaga, ano ba yan, propaganda lang nila yan para madami yung dumalo. Pero pinapaliwanag po namin, hindi po namin yun ginagawa para palakasin yung aming church, para ipakilala yung aming church, kundi ginagawa namin yun dahil ang layunin namin, yung ipinapagawa ng Diyos sa amin na dalhin ang mga kaluluwa sa paanan ng Diyos. Yun po yung aming ipinapaliwanag sa kanila. Hindi namin yung ginagawa dahil lamang sa gusto namin itaas ang church sa amin, kundi ang nais namin itaas ay ang ating Panginoong buhay. Amen po. So wag po nating kalilimutan yung ating mga makasanlibutang gawain. Kung tayo man po ay natatali pa sa mga sanlibutang gawain, ngayon pa lamang po ay pag-aralan na natin itong talikuran. Upang sa ganon, yung ating pakikipagrelasyon sa Diyos ay magiging maalab po. Magiging mainit at magiging kaaya-aya tayo sa paningin ng Diyos sapagkat ayaw ng Diyos na tayo ay humarap na may bahid dumi. Amen po. Kaya tayo po ay manatili sa kalinisan, manatiling mabuhay sa katotohanan at katuwiran. At sundin natin kung ano yung ipinangangaral natin, yon ang ating isabuhay. Kung ano yung ating binabasa, kung tayo po ay may mga Biblia, patuloy po natin yung basahin sapagkat yun po ang matibay na gabay natin. Matibay na sandigan po natin. Kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, ng mga problema, nandito po ang kasagutan. Basahin lamang po natin at kung ano yung ating binasa, yun ang ating isabuhay at mararamdaman natin ang problemang yan. Napakaliit lamang po. Sapagkat ang Diyos po natin, mas malaki pa sa daigdig dahil ang Diyos natin siya ngayon lumikha ng daigdig. Kaya wala pong imposible sa Kanya. Lahat ng suliranin may katugunan sa pangalan ni Jesus. Amen po. Kaya tayo ay patuloy na magpakatatag. Ano man yung ating haharaping mga pagsubok, ito po yung aking mensahe sa inyo. Ano man yung ating maharaping pagsubok, maging ito man ay lagpas ulo natin. Kaya po natin yun sapagkat ang Diyos ang siyang nag-iingat sa atin. Kaya ang Diyos naman po, binibigyan tayo ng pagsubok Hindi po sa gusto niya tayong pahirapan, kundi yun po ay paraan niya upang tayo ay lumapit sa Kanya. Dahil kadalasan po kasi pag wala tayong pagsubok, hindi po natin magawang lumapit sa Kanya ni magpasalamat man lang. Kaya minsan, ito na yung ginagamit niya, kadalasan pala ito na yung ginagamit niya para tayo ay makaalala sa Kanya. Amen po. So, ito po yung aking mensahe na may iwanan sa inyo. Yung tayo po ay patuloy sa ating paglilingkod sa Diyos, bagamat tayo ay maraming pinapadala ang kaaway para tayo ay hadlangan sa ating mga tungkulin na inaatang sa atin ng Diyos. Huwag po tayo doon tumingin o huwag tayong matisod doon sa mga gawa ng kaaway na yun. Sapagkat ang kaaway, gumagawa po ng paraan niyan upang hadlangan niya yung ating misyon na ipakilala ang Diyos. Ayaw niya na ipakilala natin ang Diyos sapagkat ang nais ng kaaway ay ang Diyos, hindi natin siya kilalanin kundi sa kaaway tayo. Kaya nga nandoon yung mga makamundong gawain. Kung sino man po sa atin, yung mga nandoon pa sa tukitan,
yung mga mahilig pa dyan sa pakikipagkapit-bahay para pag-usapan ng buhay ng may buhay. Ngayon pa lamang po, huwag po kayo masasaktan, sapagkat ako po ay open. Dati ko rin pong gawain yan. Umaga pa lang, nasa kapitbahay na ako. Subalit, nung nakilala ko ang Diyos at nung nag-commit ako sa Diyos, ang lahat po sa aking pagkatao ay nabago. Ibig sabihin, ako po ay nilinis. Bagamat hindi ko po sinasabi na ako po ay isa ng banal. Pero ginagawa ko po kung ano yung ipinangangaral ko at kung ano yung nababasa ko sa aklat na ito. Akin pong pinagsisikapang gawin o isa sa buhay. Sapagkat yun nga po ang sinasabi niya, nasikapin kong maging karapat-dapat sa Diyos. At isang manggagawang walang ikinahihiya at tapat na nagtuturo ng pangangaral. Paano nga po ba natin tuturo yung pangangaral ng ang salita ng Diyos kung tayo mismo ay hindi nakikita sa atin? Amen po. So, kailangan po natin panatilihin ang kalinisan. At patuloy kung ano yung pinangangaral natin at merong sumalungat sa atin. Nagbago na tayo ng tinuturo. Hindi rin po kalugod-lugod sa Diyos yun. Ibig sabihin, wala po tayong paninindigan sa ating ipinangangaral. Isa ko pong halimbawa sa inyo. Yung tatlong mananampalataya. Isa pong Buddhist, isang Muslim, at isang Kristiyano. Si Buddhist, ang kanyang sinasampalatayanan ay si Buddha, isang rebulto. Ang tatlong yon ay nasa tuktok ng bundok at yon ay may bangin. Nag-usap yung tatlo kung sino yung maunang tatalon. At doon nila malalaman kung ang Diyos ba nila ay tutugunin sila o ililigtas sila kapag sila ay nalaglag sa balon. So, ang inuna ang nag-voluntaryo na itong si Buddhist. Ang sabi niya, sige, ako na ang mauna. Ngayon, tumalon itong si Buddhist. Pagdating doon sa malapit na sa baba, ang sabi niya, Buddha, 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 Buddha. Hanggang sa malumagpak siya doon, patay. Kasi hindi tunugon ng kanyang Diyos, yung kanyang pagtawag. Ang sumunod dito ay ang Muslim. Kung saan ang Muslim nananampalataya kay Allah. Sa atin si Jesucristong buhay. Siya rin yung Allah nila, iniba lang yung pangalan. Kaya nung tumalon itong Muslim, ang kanyang tinawag ay ang kanyang Panginoon na si Allah. Sabi niya, Allah, 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 Allah. Nakaligtas siya kasi bumagsak siya na maayos yung pagkabagsak niya. So, ibig sabihin, buhay siya. Ngayon, ang huli, itong si Kristiyano. Tumalon siya. Ano ang sisigaw ng Kristiyano kapag siya ay nasa panganib? Jesus. Ang sabi niya, nung bumagsak siya, nung tumalon na siya, ang sabi niya, Jesus, Jesus, Jesus. Nung malapit na siyang bumagsak, nag-alanganin na siya. Kaya nagbago siya ng sinigaw na tinawag. Kundi Allah, 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 Allah. Anong nangyari? Wala na siya sa kanyang paninindigan. Ipinangangaral niya ang Jesus, si Jesucristo na buhay, ang siyang magliligtas sa kanya. Subalit nung siya ay nasa panganib na, nagbago siya ng kanyang pananampalataya. Nawala yung Jesus, tinalikuran niya yung kanyang ipinangangaral. Ang mensahe pong ito, tayo man po, bagamat tayo ay iharap na sa kamatayan, panindigan po natin kung ano yung ating ipinangangaral. Kasi yon ang ating pinananampalatayanan, si Jesucristo. Huwag po tayong pumares doon sa Kristiyano na yon na pagdating niya doon sa panganib ay nagbago ng pananampalataya. Tayo po ay manatili sa pananampalataya natin. Ang Diyos na buhay, manatili po sa puso natin, sa isip natin, sapagkat yon ang nakatalaga rito. Ang Diyos na buhay, ang ating kaligtasan. Amen po. Amen. So yun lamang po ang aking mensahe sa inyo sa araw na ito. Nawa po na ang mensaheng ito ay nagkaroon po ng magsilbing kalakasan po natin at ito'y maging alaala nyo rin sa akin na bagamat ako ay nasa malayong lugar ay patuloy nyo rin akong ipanalangin upang sa ating pagmimisyon ay aking ampay sa pangalan ni Jesus ay aking maipangharal ang kanyang salita sapagkat wala po akong kakayahan na gawin ito sa sariling akin lamang. Amen po. So tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin para pasalamatan ang Diyos sa kanyang mensahe sa araw na ito. At nawa, isabuhay po natin kung ano yung aking mensahe. Isabuhay po natin, hindi lamang po sa mga kapwa ko manggagawa kay Kristo, kundi po maging sa lahat po
maging tayo man po ay manggagawa o miyembro lamang, may tungkulin po tayo na ito ay ating sundin. Amen po. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon, sa iyong salita na ibinahagi sa amin. Bagamat kami po ay maraming mga haraping mga pagsubok, dahil po sa iyong salita, Panginoon, kami ay may lakas ng loob na paglabanan ang iyong mga pagsubok na ito, Panginoon, sapagkat ang mga pagsubok na ito ang nagbibigay lakas po sa amin upang kami ay tumawag sa iyo at manahan sa iyong salita. Dalangin ko rin, Ama, na mga kapatiran na ito ay patuloy sila sa iyong mga gawain, Panginoon. Patuloy mong gamitin ang mga manggagawa mo rito upang sila ay patuloy na magbigay liwanag sa mga kapatiran, Panginoon, sa lugar na ito. Pagpalain mo ang bawat isa kung anuman, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan ay iyong i-provide, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Anuman po ang mga pagsubok na kanilang haharapin, bigyan mo po sila ng kalakasan at katatagan upang ang mga pagsubok po na ito ay kanilang mapagtagumpayan sa iyong pangalan. Ganon din po, Panginoon, ang mga kapatiran na nangihina po sa kanilang pananampalataya, palakasin mo po sila. Patuloy kang kumilos sa kanilang buhay at patuloy mong katukin ang kanilang puso upang ikaw ay kanilang papasukin at ikaw ay kanilang tanggapin bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ganon din, O Diyos, dalangin ko ang lahat po ng mga kapatiran na wala sa lugar na ito, patuloy mo silang katukin, Panginoon. Ang kanilang mga puso ay iyong hipuin upang ikaw ay kanilang makita, Panginoon, at sila ay dumalo sa iyong gawain, Panginoon. Ganon din, Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga manggagawa. Patuloy mo silang bigyan ng karunungan, anointing, O Diyos, upang ang mga salita mo na lalabas sa kanilang bibig ay magkaroon ng kapangyarihan na humipo sa puso ng bawat isa. Ganon din, O Diyos, dalangin ko rin ang mga kapatiran kung sila man po ay may mga karamdaman. Tunay na ikaw, O Diyos, ang Diyos ng kagalingan. Patuloy mo silang hipuin. Alam ko, batid ko, Panginoon, ang iyong kamay ay mahaba. Patuloy mo silang abutin ng iyong mapagpalang kamay at igawad ang kalakasan at kagalingan sa kanila, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, na sa oras na ito ay patuloy mo silang ingatan, gabayan. At sa aking pag-iwan po sa kanila ay patuloy mo silang pag-alabin sa kanilang pananampalataya. Palaguin sila sa kanilang buhay espiritual upang sa ganoon ay patuloy silang mamuhaw sa iyong salita at hanapin kanila upang ikaw ay kanilang sambahin at purihin. Dalangin ko, O Diyos, ang lahat ng mga kapatiran, hindi lamang po sa lugar ng Villa Santos, Ama, kundi sa buong bayan ng Muñoz, Ginoon. Sila ay bigyan mo ng pagkakaisa na tumulog at sumamba sa iyo upang ikaw ay kanilang itaas at kilalanin. Muli, maraming salamat at ikaw ang aming itinataas. Sa iyo lamang ang papuri, parangal at pagsamba. Sa ngalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Well, nais ko natin sandali lang, sister. Nais ko namin pasalamatan ng Diyos sa buhay mo. Sabi, bagamat ito hindi yung huling araw mo pa, kundi yung huling pag-attend dito. Nais ka namin i-bless. So, tumayo po tayo. Patuloy nating panalangin ang ating kapatid na sa maikling panahon ng kanyang pagbabakasyon ay kanyang isinyer yung mga karunungan ibinigay sa kanya ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ako'y naniniwala na ang Diyos ng Pilipinas at ang Diyos ng ibang bansa ay isa para sa mga tunay na kumikilala sa ating Panginoon Jesus. Hallelujah! Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, sa oras na ito, nagkakaisa po ang buong kapatiran na itaas ka sa buhay ni Sister Beth. O God, na kung saan, Panginoong Diyos, ay doon sa ibang bansa po siya nakakilala. Alam po namin, Panginoon, na ito ay plano mo sa kanyang buhay. Kaya, O God, salamat po sa mga ibinigay niya, Panginoon, pagpapalakas sa mga salita mo, Panginoon, na kanyang
pangsamantalang iniwanan sa bawat isa sa amin. O Lord, naway maging challenge, lalo na sa mga nanay na narito, Panginoon. O God, sa kanyang buhay, Panginoon, na siya ay tuluyang binago mo, Panginoon. Maging patotoo siya sa maraming nanay, lalo tigit sa kapatirang ito. Kaya kami pong patuloy na hinihiling, Panginoon, ang patuloy na kalingain mo ang aming kapatid na ito, ng kanyang pagsasakripisyo, Panginoon, na malayo sa kanyang pamilya, Panginoong Diyos. Una, upang patuloy kang may hayag sa ibang bansa, Panginoon. At pangalawa, upang kumita, Panginoon, ng kasapatan sa pangangailangan ng kanilang pamilya. O God, patuloy na pagpalain mo ang aming kapatid na ito. Gamitin mo sa marami pang kaluluwa, hindi lamang dito sa aming bansa, kundi sa ibang bansa, Panginoon, kung saan siya po ay namamalagi. Kaya Lord God, ngayon pa man, ilagin po namin ng ibayo pang karunungan, Panginoon, ay patuloy na ibigay mo sa Kanya yung anointing, Panginoon. O God, upang sa karoon, Panginoong Diyos, ay hindi masayang, Panginoon, ang karunungan ibinigay mo sa Kanya. Salamat sa iyong pagbabago sa Kanya. Salamat, Panginoon, sa mga karunungan na ibinigay mo sa Kanya. Pagpalain mo sila sampu ng Kanyang sambahayan at ng Kanyang mga kabarangay. Muli kang may hayag sa Kanyang buhay. Pinupuri ka po namin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Amen. God bless.